Good day mga manay and welcome sa ating kusina. And for today's video, samahan niyo ako kasi gusto ko rin sa inyong i-share itong isa sa pinagkakakitaan ko, ang bento meal o bento box na pwedeng-pwede nyo rin tong pagkakitaan. Para naman sa mga nanay na nasa bahay lang ay pwedeng-pwede nyo tong itry. So yan, ganyan lang yung kanyang atake at napakadali lang at patok na patok to sa mga handaan. So unang-una meron tayo ditong chicken leg. Ito po ay chicken leg na filet na. So, wala po itong buto. Yan. Yung mga ganito mga manay, nabibili na to sa supermarket. Pwede na kayo mag-check. So, ang gagawin natin dito is ibababad natin to sa mga pampalasa para mas pumasok yung timpla. Bale, pagkatapos ko ng hugasan, so maglalagay tayo ng kalamansi. Naglagay ako rito ng mga walang pirasong kalamansi. Huwag natin sasama yung buto kasi nakakadagdag ng pait yan. Then, maglalagay tayo ng pamintang durog at sasabayan din natin to ng paglalagay ng soy sauce. Bali, yung soy sauce na gamit ko rito mga manay, papakita ko sa inyo kung anong brand. Kasi ito, gamit ko rin to sa pagluluto ng adobo at pansit. Masarap siya, mahal nga lang, pero quality talaga kapag ginamit nyo. Pero kung wala naman kayo neto, pwede naman kahit ordinaryong toyo lang. Then, naglagay ako ng isang kutsarang asukal. Then, mga 1 teaspoon ng asin. Sa manok nga pala, yung manok na ginamit natin dito ay tumitimbang na 1.2 kilograms. So, mahigit 1 kilo. Lalamasin lang natin or imamassage natin ng ganito. Hindi na ako naglagay ng bawang sibuyas. Kasi dahil ito ibibake natin, may tendency na masunog yun habang binibake na nakakapit sa balat at nakakadagdag yun ng pait. Kaya, ilalagay natin yon sa panghuli. Makikita ninyo mamaya. So, ang gagawin muna natin dito is ibababad muna natin to sa chiller or sa isang lugar na hindi masyadong mainit. So, dito naman tayo, dahil tapos na tayo magbabad ng ating manok. Ayan, nababad ko lang to ng mga 45 minutes, pero mas mainam kung overnight para mas lasang-lasa po talaga. So, para tayo ditong mag-chicken inasal or magro-roasted chicken. So, ito yung bawang at sibuyas na sinasabi ko sa inyo, bakit hindi ako naglagay kanina sa loob. Sa pagbababad natin. Ilalagay natin kasi ito sa loob. Bali dito nga pala, ang tawag ko rito is roasted boneless chicken roll. O, diba? Para pag kinain la dire-diretso na. So, meron tayo dito yung pinakadahon ng tanglad mga manay. Ito yung gagawin nating panali. Tapos yung pinaka parang, ayun, yung malapit sa pinakaugat, hindi ko na siya dinikdik kasi masyado na tong malakas yung aroma nito. Kinat ko na lang siya or pinaghati-hati ko para, kasi maliit lang yan eh. So, hindi kailangan sobrang daming tanglad yung ilalagay sa loob. So, ang discard natin, kukuha tayo ng ating chicken leg. Ayan. So, alam ko maraming magtatanong, Manay, paano yan dito sa lugar namin? Minsan mga OFW na walang lemongrass. So, pwede kayong gumamit na lang ng panali, tapos lagyan nyo na lang ng bawang sibuyas, lemon yung loob, ganun. So, ganyan yung ginagawa ko. Nakikita nyo, naglagay ako ng bawang, then sibuyas sa loob, tapos iro-roll natin yan. Bago natin i-roll, lalagyan natin ng, ito yung tanglad na hinati ko. So, yung isang buong tanglad kasi mataba, so hinati ko siya sa 4 kasi masyado na yung malakas yung aroma niya. So, ito mga manay, maganda talaga to sa mga bento meal or bento box, ganon. So, ang gagawin natin, yung pinaka dahon ng tanglad is ibubuhol natin. Ganyan, bubuhulan natin. So, ito naman ang purpose nito para lang hindi siya bumuka kapag binibake po natin. Kasi kapag wala siyang tali, may tendency na lumapad siya. So, matatapon naman yung mga pinalaman natin sa loob. Ganyan lang. Pero again, kung wala kayong ganitong dahon, so, pwede nyo yan palitan. Meron nga, pinakita ko sa ibang bansa, ang ginagamit nila is dahon ng pandan. Or pwede naman kahit normal lang na tali. Hindi naman kailangan mahigpit yung pagkakatali nito mga manay ha. Basta ganyan lang, hindi lang siya bumuka. Ganyan yung gagawin natin. Then, itry ulit natin sa pangalawa. Madaling-madali lang to. Pwede rin po kayo maglagay ng mga pampalasa na gusto ninyo. Kayo na yung masusunod mga manay. So, pwede rin kayong gumamit ng anato oil para maganda yung kulay. So, eto, sinishare ko lang sa inyo kasi minsan, nagro-roast chicken kami ng yung buo-buo, then kinakat. So, ano yung problema? Alam mo yun, kapag kakainin is sagabal pa yung may buto, no? So, ito is rekta na lang pwede nang kainin, tapos maglagay lang kayo ng sili, kalamansi, toyo, dun sa pinaka-bento box nila, para, ayun,
Meron lang roasted chicken na boneless. O, di ba? Basta kapag tinali nyo to, yung normal lang na huwag kayong masyadong nagmamadali. Hindi naman to kailangan sobrang buhol na buhol. Gaya na sinabi ko nga, sakto lang na hindi lang bumuka yung ating chicken roll na ibibake. So, ang gagawin pala natin dito is ibibake din pala natin to mga manay. Pwede nyo ring ihawin, pero mas maganda para sa akin, i-bake siya para wala nang masyadong matrabaho. Salang nyo lang, tas hintayin nyo na lang, yun hanggang sa maluto, mag golden brown, ayun na. So, ganyan lang yung gagawin natin sa lahat ng ating chicken. Itatali lang natin ng ganito. At dito, pagkatapos natin ma-roll yung ating mga chicken leg, ay pwede na natin tong i-bake sa preheated oven na 180 Celsius ang init. Ilagay natin sa isang rack, ayan, para hindi po bumababad siya dun sa ilalabas niyang water and yung oil. So, kailangan dito nyo ilagay sa rack tray ninyo. Tapos, meron dapat kayong nakasalo na tray sa ilalim naman ng oven ninyo para naman dun siya nalalaglag yung excess oil at yung liquid. Then, i-bake natin to ng 45 minutes hanggang sa mag-golden brown yung kanyang ibabaw. Pahiran nyo rin ng oil or pwede rin po ang anato oil para maganda yung kanyang kulay. Then, dito naman tayo sa pagluluto ko ng chop suey. So, gagamit kasi ako rito ng ang tawag dito mga manay is yung mushroom or shiitake mushroom. So, ibababad siya sa warm water. Then, hayaan ko lang yan dyan. Then, meron na tayo ditong hiniwang. Ang tawag dito yung atay ng baboy at chicken breast. At ito na yung mga gulay natin. Kapag nagcha-chop suey talaga ako mga manay, talagang mas gusto ko talaga yung makulay, kumpleto. So, meron tayo ritong yung carrots, yung chicharo, young corn. Lalagay din tayo ng squid ball. Sayote, meron din tayo ditong red bell pepper. Tapos, ayan, meron tayo dito. Pakita ko sa inyo kasi natabunan na. Yan, yung ating celery. Meron ding Baguio beans. Tapos, cauliflower at yung broccoli. Then, meron tayo ditong sibuyas kasi sinasama ko yan para may malutong-lutong iba yung panggisa natin. So, nahugasan na to. So, mag-ready na tayo magsalang ng ating kalan para habang binibake yun is nakakapagluto naman tayo ng gulay. So, dahil yung ating customer ngayon ay may pagka-healthy conscious, so, nag-request siya na pwedeng olive oil yung ating gamitin na panggisa. Siyempre, gagawin natin yan. Bali, dito nga naglagay na tayo ng ating olive oil. Tapos, una kong igigisa ay yung ating pork liver. Kasi, iniwasan ko yun na kumunat at tumigas. Kapag kasi na-overcook yung atay ng baboy, tumitigas siya tapos kumukunat. Hindi na siya manamis-namis. Gusto ko yung ganun, yung juicy pa rin. So, lulutuin lang natin yan ng bahagya, ilang minuto lang. Tapos, iaahon na rin natin to maya-maya. So, ito na nga po, makalipas ang ilang minuto, hahanguin na natin yung ating pork liver. Then, next naman natin dito is magigisa na tayo ng bawang. So, itatabi muna natin to. Igisa natin yung bawang. Tapos, meron din ako ritong red onion para matapang. Yun yung ilalagay ko. Ganyan. So, naglalagay din kasi ako ng white onion dun sa paglalagay kasama nun ng mga gulay. Pag nagluluto ako mga manay ng chop suey, hindi po talaga sabay-sabay yung paglalagay ko kasi binabase ko dun sa tagal or tigas nung gulay na ilalagay ko. Then, sinundan ko ng pagigisa ng ating chicken breast. Then, gisa lang natin. Pagkatapos ay susundan natin nung binabad natin na shiitake mushroom kanina. Pipigain po natin yan pagkatapos natin ibabad sa warm water. Masarap to mga manay sa chop suey tsaka sa pansit gisado. Yung shiitake mushroom. Kahit sa mga ibang luto ng ulam, masarap. Kasi para siyang karne rin. Hindi mo siya maiisip na gulay. Then, yung ating, tawag dito, yung squid ball. Minsan naglalagay din ako ng quail egg mga manay kaso wala kaming mabilhan dito. Ewan ko. Wala kaming makita kaya ito na lang yung pinamalit namin. Naglagay ako ng pamintang durog. Tapos yung oyster sauce pampalasa. Then igigisa ulit natin to. So halo-halo lang. Madali lang tong lutuin mga manay. Basta kilala nyo ako pag nagluto ako ng chop suey. Ayoko po talaga ng tawag dito yung sobrang labsaan ng gulay. So, una kong nilagay dito is yung matitigas na gulay na matagal palambutin, yung sayote at yung carrots.
Bali, nilalagay natin to para kahit paano sila yung unang mapalambot natin. Gusto natin sa chop suey is yung crunchy siya. Half cook lang po para manamis-namis. Andun pa rin po yung linamnam ng gulay. Kasi nang importante, kasi pag kumakain ka na ng sobrang luto, para ka ng, ano yun, parang nilulunok mo na lang, hindi mo na nginunguya. Gisa-gisa lang natin yan. Then, tatakpan ko po ito. Pero bago yan, naglagay muna ako ng konting tubig. Then, makalipas lamang po ang 2 minutes. Ayan, i-check po ulit natin. Hahalu-haluin muna natin yan. Ganyan ang bango. Ganyan lang. So, hindi natin kailangan i-overcook yung mga gulay natin. Next natin, maglalagay ulit tayo ng gulay. So, dito naman yung Baguio beans, yung bell pepper para talagang yung aroma niya lumabas na. Then, yung celery. So, step by step po talaga yung paglalagay ko. Hindi ko sila pinagsasabay-sabay lahat kasi iba-iba po talaga yung luto. So, lagay na rin natin tong young corn. Naku, mga manay, young corn talaga. Gustong-gusto ko to. Sarap, papakin. And mix lang po natin. Eto lang tong mga gulay na to, mga manay. Napakasarap na netong papakin. Lalo na kung ayaw nyo kumain ng kanin. Eto the best. Lagay nyo lang sa chiller, then reheat nyo lang kapag kakainin. Panalong-panalo. Tapos samahan nyo ng pritong isda o kaya inihaw na baboy. Ganun. So, sinasangkot siya ko lang ng ganyan, mga manay. Pero hindi ko na to tatakpan. Ganyan lang yung ginagawa ko. Tapos nakikita nyo, flex ko lang po talaga yung aking pinaglulutuan na napakaganda. O, diba? Kasi kapag mga ganito yung lutuan ko, na ano ko, yun, yung hindi ako nahihirapan kasi madaling magluto, walang dumidikit. Then, hayaan lang natin yan ng 1 minute. After 1 minute, hahalu-haluin po ulit natin. So, ganun lang po lagi ang ginagawa. Huwag pong iwanan na matagal para po hindi naman po ma-overcook yung gulay natin. At dito, pwede na natin ilagay yung ating cauliflower at yung broccoli. Then, mix lang po ulit natin. So, nakikita ninyo, no? Step by step yung paglalagay ko ng mga gulay, hindi talaga sabay-sabay. Then, pwede nyo rin po itong i-blanch yung ating broccoli and cauliflower. Minsan ganun po talaga yung ginagawa ko kapag maramihan talaga para mas, ang tawag doon yung pagka-crunchy ng gulay ay naano ko talaga, na-maintain ko. Kasi minsan pag ganito, tapos sobrang dami ng luto, may tendency na ma-overcook natin. So, pwedeng-pwede nyo po na i-blanch para na-maintain yung pagkalutong ng gulay at yung pagkaganda ng kulay. Ganon. So, yan, hinahalo lang po natin yan ng ganito. Then, ang gagawin natin is, hindi ko pa rin po yan tatakpan. Hahaluin lang po natin yan maya-maya. At maglalagay na tayo dito ng slurry. Ito po yung pinagsama na cornstarch at tubig. So, tansyahan lang po, mga manay, ha. Pwedeng isang kutsara ng cornstarch, tapos 3/4 cup ng tawag dito ng tubig. Naglagay din po ako ng pork cube. Kinat ko ng ganyan, kaliliit para mabilis matunaw. And additional na soy sauce, mga 2 tablespoons. So, tikman nyo rin po, ha, kasi po yung mga panlasa natin hindi po pare-parehas. Magkakaiba tayo. So, pwede nyong i-adjust base sa panlasa na or timpla na gusto ninyo. Then, mix lang po natin. Yung iba gusto masabaw, so dagdagan nyo po ng, ang tawag dito, ng tubig para masabaw yung inyong chop suey. Or minsan, try nyo ba, mga manay, yung gatas, evaporated milk ang nilalagay. Masarap po yun. Kaso kapag mga ganon, is yun nga lang, mabilis mapanis yung gulay. Lalo na ko ibabiyahe. Then, eto na po yung ating niluluto na roasted chicken. So, dahil luto na to, hayaan ko lang yan dyan sa oven. Mamaya natin yan ilalabas. Balik na tayo dito sa ating gulay. Dito naman, ilalagay na natin yung panghuli, repolyo. Kasi ang repolyo, mga manay, saglit na saglit lang talaga to maluto. Kaya ito yung pinanghuhuli ko. So, ganyan pa rin yung pagluluto ko. Hahaluin lang po natin yan ng maigi. Kita niyo naman yung kulay ng mga gulay natin. Buhay na buhay, hindi sila yung nagiging, ang tawag dito, parang malungkot. Parang lantan-lanta. Gusto ko yung ganyan, yung pagka-crunchy. May napanood pa nga ako sa mga ibang foreign, mga manay, di ba? Kinakain talaga nila yung mga broccoli, mga ibang gulay na hindi niluluto. So, masarap kasi talaga, di ba, kapag manamis-namis yung gulay. Pero, iba-iba pa rin eh. Yung iba talaga gusto rin nila is overcook. So, nasa inyo naman kung gusto nyo ng ganon. Pero ako, ito yung gusto ko at ito rin naman yung nirequest sa akin ng ating customer. Then, nilagay na rin natin dito yung atay na naluto natin kanina. Nilagay ko siya sa panglas para, kasi luto naman na rin yan.
para ma-maintain yung pagka-juicy niya at hindi kumunat, hindi rin tumigas. Mix lang natin to, then mga ilang minuto maya-maya ay okay na tong ating chop suey. At eto na nga po mga manay, makalipas ang ilang minuto ng ating pagluluto ng chop suey, ay pwede na natin tong ipak. Ganito yung kulay na gusto ko, yung pagkakaluto. Kita niyo yung kulay ng mga gulay natin, buhay na buhay. Andyan talaga yung lutong, manamis-namis na timpla. Pero again, hindi tayo pare-parehas ng timpla ng ating mga niluluto. Kaya gaya ng sinabi ko, kayo yung mag-adjust sa timpla na binigay ko. Ito ay parang, kumbaga is, guide lang po para sa mga gustong pasukin yung ganitong negosyo. Bali nga pala itong aking niluto ay ilalagay natin sa isang order na food tray, tapos 8 bento meal na order ni ma'am. Pero bago yan, naglagay ako ng konting asin na pampalasa. Nag-add pa ako kasi kinulangan ako. Ganyan. Pero ito ay okay na mga manay. Papatayin ko na yung kala natin. Kasi yung init niya, nakakadagdag pa yan ng pagluluto dun sa gulay natin. Iniiwasan natin na masobrahan naman sa pagkakaluto yung ating gulay. Bale, ito na po yung ating chop suey. Nakapaglagay na ako sa ating aluminum food tray. Good for 10 to 15 packs po yun mga manay. Depende pa rin po sa kakain. Tapos ito, saktong-sakto po ito na pang 8 bento meal. Bali dito nga pala mga manay, share ko lang sa inyo, ganito yung ginagamit ko na bento box. So ito po, nabibili po online. Madali lang po mag-order. So sa mga gustong mag-order neto, ayun po, lumalabas naman po yung link neto. Diyan sa may screen ko, pwede nyo po yan i-click. Tapos, diretso na po kayo doon kung saan ako nakabili niyan. Then, ito na yung ating roasted chicken boneless. Ayan, na chicken roll. So, ang diskarte lang natin dito, nakapaglagay na tayo ng ating steam rice. Then, ganito yung gagawin natin. Dito sa may side na yan, dyan natin ilalagay yung ating roasted chicken roll. Ganyan. Then, maglalagay tayo ng gulay. Tapos, pwede po kayo dyan maglagay ng pinakasawsawan nyo or sauce ng ating chicken roll. Ilagay nyo sa plastic mga manay ng ice candy na manipis pa. Yung maliit. So, pwede nyo dun ilagay yung soy sauce, kalamansi, at sili para pagkakainin po nila. Saka po nila dyan ilalagay dun sa kanilang roasted chicken. Ganun po yung ating atake. Then, ganyan po yung style ng ating bento meal. So, ang ginagawa ko talaga po, dinadamihan ko ng rice kasi alam naman natin kapag Pinoy, mahilig sa rice. So, ganun po yung ginagawa kong pampalubag sa aking mga customer para busog na busog po talaga sila. Sulit na sulit yung kanilang binayad. So, yung pagbibenta ko ng ganito mga manay, talagang by order lamang po ng mga customer ko. So, sila na rin po minsan yung nagre-request kung ano yung gusto nilang luto. Kasi tinatanong ko rin po sila kung ano yung timpla na gusto nila. Pwede po silang magbigay ng opinion para po next time kapag nag-order sila, yun po yung ginagawa namin. Or yun po yung ginagawa naming luto. Depende sa request po ng aming mga customer. So, ganyan lang po yung ating style o yung pagpapak natin. Then, naglalagay po ako ng tawag dito yung ating roasted garlic sa ibabaw para po mabango naman yung rice natin. Kapag kabukas niyan, talagang yung aroma ng garlic rice, talagang bubungad. Tapos yung amoy pa ng tanglad dun sa chicken roll natin. So, yan po mga manay. Maraming salamat po sa mga nanood. At dun sa mga gustong pasukin yung ganitong negosyo, dagdag idea rin po, pwede nyo tong itry para kahit papaano makapag-share din po ako ng kaalaman sa mga nanay na gaya ko na kahit nasa bahay lang tayo mga manay, wag lang natin langin ang mga nanay kasi kayang-kaya po nating kumita habang nag-aalaga at kasama yung ating mga anak. So, ayun lang po. Pwede kayong mag-order sa amin ng ganito mga manay. Ilalagay ko po yung aming FB page sa description box sa baba. Pwede nyo po kaming i-check para po makapag-order. Then, ito yung pinakatakip ng ating bento meal. So, ganyan po yung style niya. Tapos, dyan sa pinakaibabaw mga manay, pwede nyo po dyan ilagay yung pinaka-name ng inyong page. Ayan,
para in case na may magustuhan yung mga customer ninyo, pwede nila kayong kontakin directly at makapag-order po sila. Again, muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga nagtatanong kung magkano po yung ganito sa amin. So, depende po mga manay sa costing po kasi hindi ako makapagbigay sa inyo dahil iba-iba po yung presyo ng ating mga binibili at mga gastusin natin sa ating pagluluto. Kaya mas mainam na matuto tayong magkwenta para maiwasan po na tayo ay malugi. So muli, magkita-kita po ulit tayo sa susunod at dahil nga ipipick up na to, maraming salamat po. Paalam!